Magandang araw ka Booktag. Welcome sa ating channel na Booktag PH, ang iyong tambayan para sa mahuhusay na Tagalog audiobooks. Huwag kalimutan na mag-subscribe, i-like ang video na ito, at i-share upang mas marami pa ang makapakinig at matuto. Sa inyong suporta, hangad kong mapalawak pa ang ating channel. Maraming salamat. Bago natin ito simulan, may tanong lang ako sa iyo. Kung bibigyan ka ngayon ng 10 milyong piso, tatanggapin mo ba? Malamang oo ang isasagot mo. Pero sa isang kondisyon, huling araw mo na rin ngayon, at bukas ay hindi ka na magigising, tatanggapin mo pa rin ba ito? Malamang ang isasagot mo ay hindi na. Kung ganun, ang ibig sabihin lang, mas mahalaga sa iyo na mabuhay ka bukas at magising, kaya tuwing umaga paggising mo, magpasalamat ka, at sabihin, ang halaga ng buhay mo ngayon ay higit pa sa 10 milyon. The Psychology of Money by Morgan Housel. Sa mundo ng pera, madalas nating iniisip na ang tagumpay ay nakabase sa talino sa matematika, talas sa negosyo, o galing sa pag-aanalisa ng numero. Ngunit sa likod ng mga spreadsheet at graphs, ang pinakaimportanteng bahagi ng pera ay hindi nakasulat sa kalkulasyon, ito ay nasa ating isipan. Ang aklat na ito, The Psychology of Money, ay paanyaya sa isang paglalakbay, hindi para matutong magbilang ng pera, kundi para mas maunawaan kung paano tayo kumikilos, nagdedesisyon, at nararamdaman pagdating sa pera. Dahil sa huli, ang pera ay hindi lang tungkol sa talino, ito ay tungkol sa ugali, paniniwala, at karanasan. Dito mo malalaman kung bakit may mga taong yumaman sa simpleng pamumuhay, habang ang iba ay bumabagsak kahit milyonaryo na. Malalaman mo kung paanong ang pagkontrol sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa laki ng kita, at kung paanong ang oras at tiyaga ay mas malaki ang balik kaysa sa kahit anong shortcut. Ang mga aral sa librong ito ay simple, totoo, at malapit sa ating pang-araw-araw na karanasan. Hindi mo kailangang maging expert sa pananalapi para maintindihan ito, kailangan mo lang ng bukas na isipan at tapat na pagtingin sa sarili. Kung ikaw ay nagnanais hindi lamang maging mayaman, kundi maging matino, mapanuri, at masaya pagdating sa pera. Ang librong ito ay para sa iyo. Simulan na natin. Ang pera, may mga taong meron nito, may mga wala. May mga dalubhasa na. Pero karamihan ay patuloy pa ring hinahabol ito. Maaaring iniisip mong ang pera ay simpleng mga numero lang, spreadsheets, at math. O isang equation na kailangang lutisin. Pero ang totoong desisyon tungkol sa pera ay hindi ginagawa gamit ang calculator, kundi sa mga hapagkainan. Kasama ang ego, pride, takot, at personal na kasaysayan. Ang tunay na likas na katangian ng pera ay ang pagsasayaw sa pagitan ng malamig na kalkulasyon ng spreadsheet at ng mainit na damdamin ng tao. Pagdating sa pera, tayo ay mga komplikadong nilalang, at ang tagumpay sa pananalapi ay hindi masyado tungkol sa kung gaano karami ang alam mo, kundi sa kung paano ka kumikilos. Ang video na ito ay inspirado ng napakagandang aklat ni Morgan Housel, The Psychology of Money. Halina't tuklasin natin ang kakaiba at makataong aspeto ng pera. Financial DNA. Tayong lahat ay galing sa iba't ibang henerasyon, may mga magulang na may iba't ibang kinikita, may iba't ibang pinapahalagahan, nakatira sa iba't ibang panig ng mundo, ipinanganak sa magkaibang kalagayang pang-ekonomiya, may kanya-kanyang oportunidad at motibasyon, kaya't iba-iba rin ang karanasan natin pagdating sa pera. Halimbawa, stock market at inflation. Ang mga ipinanganak noong 1970 ay nakakita ng halos 10 beses na pagtaas sa S&P 500, noong sila'y nasa teenage at early adult years, kaya karamihan sa kanila ay may positibong pananaw sa stock market at mas bukas sa pag-i-invest. Ang mga ipinanganak noong 1950 ay nakakita ng halos walang galaw sa stock market noong sila'y bata pa, kaya mas negatibo ang pananaw nila sa stock market at bihirang mag-invest. Ang mga ipinanganak noong 1960 ay nakaranas ng matinding inflation noong kabataan nila, kaya mas mataas ang kamalayan nila sa epekto ng inflation at mas negatibo ang pananaw dito. Samantalang ang mga ipinanganak noong 1990 ay nakaranas ng mababang inflation sa kanilang panahon, kaya hindi masyadong nababahala o aware sa epekto nito. Ang karanasan ng isang tao sa stock market at inflation sa mga taon ng kanilang paglaki ay may malaking epekto sa kanilang pananaw at pag-uugali sa pag-i-invest at paggawa ng desisyong pinansyal. Lahat tayo ay gumagawa ng desisyong pinansyal base sa impormasyon na mayroon tayo sa oras na iyon, at sa mental model natin ng mundo, na kadalasang minana natin sa ating mga magulang at nabuo base sa sarili nating karanasan sa buhay. Bagamat maaari tayong magkamali, kulang sa impormasyon, o maling proseso ng sitwasyon, para sa atin, may saysay ang mga desisyong ginagawa natin sa panahong iyon.
Ayon kay Housel, may mga taong gumagawa ng kakaibang bagay pagdating sa pera. Pero walang tao na baliw. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pananaw sa mundo. At dahil walang iisang tamang paraan para pagtagumpayan ng pera, walang sino man ang baliw. Tayo ay gumagawa ng mga desisyong pinansyal base sa sarili nating karanasan sa buhay at pananaw sa mundo. Compound Kings. Ang lihim ni Buffett. Walang duda na si Warren Buffett ay isa sa mga pinakadakilang investor sa kasaysayan. Pero ang nakakagulat ay ito, sa 84.5 bilyong net worth ni Buffett, 81.5 ay kinita niya matapos na siya ay umidad na lagpas 60 taong gulang. Ipinaliwanag ni Morgan Housel na, kakaunti lang ang tunay na nagbibigay pansin sa simpleng katotohanan. Ang yaman ni Buffett ay hindi lang dahil magaling siyang investor, kundi dahil nagsimula siyang maging mahusay na investor mula pagkabata. Dahil nagsimula siyang mag-invest sa edad na 10, nagkaroon siya ng mahabang panahon para maranasan ang kapangyarihan ng compounding. Ano ang compounding? Halimbawa, kung mag-i-invest ka ng 1,000 piso sa interes na 8%, kikita ka ng 80 piso sa unang taon. Sa susunod na taon, kung i-reinvest mo ang buong 1,080 piso sa parehong 8% na interes, kikita ka ng 86 na piso at 40 sentimos. Ibig sabihin, kumikita ka hindi lang sa orihinal mong ininvest, kundi pati na rin sa interes na kinita mo noong nakaraang taon. Ito ang tinatawag na compounding, kita sa kinita, taon-taon. Marami sa atin ang hindi agad naiintindihan kung gaano ito kalakas at kaepektibo dahil hindi intuitive ang epekto nito. Pero sa paglipas ng panahon, ang compounding ay maaaring magbigay ng napakalaking tubo. Ang halimbawa ni Buffett. Nagsimula si Warren Buffett na seryosong mag-invest sa edad na 10. At noong siya ay 30, mayroon na siyang net worth na $1 million. Ngayon, isipin natin ang isang alternatibong realidad. Paano kung naging tulad siya ng karamihan sa kabataang lalaki sa kanilang edad na 20s? Ginastos ang pera sa pagbiyahe, mag-agarang kotse, at kung ano-ano pa. Kung nagsimula siya ng investment journey sa edad na 30 na may net worth na $25,000, at nagretiro siya sa edad na 60, kahit papareho pa rin ang kanyang average return na 22% kada taon, ang magiging net worth lang niya ay $11.5 million lang. Iyan ay 99.9% na mas mababa kaysa sa aktwal niyang yaman ngayon na $84.5 billion. Ano ang sekreto niya? Ang tunay na dahilan ng tagumpay ni Buffett ay: una, maagang nagsimula; ikalawa, tumagal sa investment game; at ikatlo, ginamit ang kapangyarihan ng compounding. Ang galing niya sa pag-invest ay mahalaga, pero ang tunay niyang sikreto ay ang oras at ang mahika ng pag-compound. Mas magaling pero mas kaunti ang panahon. Si Warren Buffett ang pinakamayamang investor sa kasaysayan. Pero kung average returns ang pag-uusapan, hindi siya ang pinakamagaling. Halimbawa, si Jim Simons, isang hedge fund manager, ay may average return na 66% kada taon mula 1988. Mas mataas kaysa kay Buffett. Pero ang net worth ni Simons ay $21 billion lang, halos 75% mas mababa kaysa kay Buffett. Bakit ganoon? Ayon kay Housel, nagsimula si Simons ng seryosong pag-invest sa edad na 50. Kaya mas kaunti ang taon niya para mag-compound kumpara kay Buffett. Sabi nga ni Housel, kung nakapag-invest si Simons sa tagal ng panahon tulad ni Buffett, baka ang net worth niya ngayon ay magiging 10 trilyon, 300 bilyon, 781 milyon, 781,000, 748 o 63.9 quadrillion. Isang numero na halos hindi na masambit. Ang aral dito ay huwag baliwalain ang kapangyarihan ng compounding. Kahit mukhang maliit sa simula, sa tamang panahon at disiplina, ang maliit na puhunan ay pwedeng lumaki ng di mo inaasahan. Pessimism and money. Pesimismo at pera. Ang optimism ay paniniwala na sa paglipas ng panahon, mas malaki ang tsansa na magiging maganda ang kalalabasan, kahit may mga pagsubok sa daan. Pero pagdating sa pera, karamihan sa atin ay may bias sa pagiging pessimistic, at madalas ay hindi natin ito napapansin. Kung titingnan natin ang kasaysayan, maraming bagay ang unti-unting gumanda sa pagdaan ng panahon. Kaya bakit nga ba mas gusto nating yakapin ang takot kaysa sa pag-asa? Ang sagot, dahil ang magagandang bagay ay matagal bago mangyari. Walang instant na tagumpay. Ang pera ay isang usaping mahalaga sa lahat. Kaya kapag may narinig tayong negatibong balita tungkol sa ekonomiya, mas mabilis tayong nagre-react. Halimbawa,
Ang 40% pagbagsak ng stock market sa loob ng 6 na buwan ay siguradong makakahatak ng pansin, at baka nga ito ay magdulot ng aksyon mula sa gobyerno. Pero ang 140% na pag-angat ng market sa loob ng 6 na taon, madalas, halos walang nakakapansin. Tulad ng medisina, 500,000 Amerikano ang nasasagip taon-taon dahil sa mga bagong tuklas sa medisina nitong nakaraang 50 taon. Pero ang mabagal na progreso ay hindi kasing tunog ng biglaang sakuna tulad ng mga terorismo, pagbagsak ng eroplano, o trahedya. Maraming overnight tragedies, pero kakaunti ang overnight miracles. Kaya kahit na tayo'y maging practical, hindi natin kailangang maging pessimistic. Kahit may mga problema, maaari tayong kumapit sa pag-asang gaganda rin ang takbo ng buhay sa pagdaan ng panahon. Kaya sa susunod na makapanood ka ng balita tungkol sa pagbagsak ng ekonomiya o market crash, tandaan mo ito. Sa paglipas ng panahon, kadalasan ay gumaganda rin ang kalagayan. Two Forgotten Elements, a Story. 2 nakalimutang elemento. Noong 1968, may humigit kumulang 300 milyong kabataang nasa high school age sa buong mundo. At sa 300 milyon, 300 estudyante lamang ang pumapasok sa isang maliit na paaralan sa Seattle, ang Lakeside School. Ang Lakeside ang kauna-unahang high school noon na may guro na may foresight, para magpaupo ng computer, ang Teletype Model 30. Isang advanced na computer noon na kahit mga graduate students ay walang access. At para sa isang estudyante sa Lakeside, ito ang magiging simula ng pagbabago ng kanyang buhay. Ang estudyanteng iyon ay si Bill Gates. Mula sa 300 milyon, naging 300. Sa 1 milyon, isa lang ang nagkaroon ng access sa ganoong computer noong panahong iyon. Si Bill Gates at ang kaibigan niyang si Paul Allen ay magkasamang nagtatag ng Microsoft. Bilang teenager pa lang, si Gates ay nagpapakita na ng talino, sipag, at kakaibang pananaw sa kinabukasan ng computers. Pero ang pagpasok sa Lakeside ay nagbigay sa kanya ng 1 in a million na advantage. At hindi niya ito itinatanggi. Noong 2005, sinabi niya, kung walang Lakeside, walang Microsoft. Pero, may isa pang miyembro ng kanilang grupo na madalas hindi nababanggit. Ito ay si Kent Evans. Kasing talino, kasing visionary. Posibleng naging isa siya sa mga co-founders ng Microsoft, kasama nina Gates at Allen. Ngunit hindi na ito nangyari. Isang aksidente sa bundok ang kumitil sa buhay ni Kent bago pa siya makapagtapos ng high school. Ang chance ng isang estudyanteng high school na mamatay sa mountaineering accident. 1 in a million. Habang sina Gates at Allen ay sinuwerte sa tamang lugar, at tamang panahon, si Kent naman ay naging biktima ng kabaligtaran, ang tinatawag ni Housel na, kapatid ng swerte, ang panganib, o risk. Ang swerte at panganib ay tulad ng hangin at alon sa isang bangka. Pwede mong kontrolin ang layag at manibela, pero ang takbo't direksyon ay madalas naaapektuhan ng mga bagay na hindi mo kontrolado. Sa paghabol natin ng tagumpay, dapat nating tandaan. Ang swerteng pagkakataon at di inaasahang panganib ay laging bahagi ng laro. Ang tagumpay ay hindi lang dahil sa galing o sipag. Kadalasan, may kasamang swerte, at minsan, malas. Kaya sa tuwing gumagawa tayo ng desisyong pinansyal, mas maganda kung tayo'y magpapakumbaba at kikilala sa papel na ginagampanan ng tadhana sa ating buhay. The key to happiness, ang susi sa kaligayahan. Gusto ng karamihan na yumaman para maging mas masaya. Pero ayon kay Morgan Housel, ang susi sa kaligayahan ay ang kakayahang gawin ang gusto mong gawin, kailan mo gusto, kasama ang gusto mong makasama, at sa haba ng panahong gusto mo. Pero sa paghabol natin sa yaman, maraming tao ang mas nawawalan ng kontrol sa oras nila, kahit na mas mayaman na sila kaysa dati. Ayon sa mga pag-aaral, ang kontrol sa sarili mong oras at buhay ang pinakamabisang sukatan ng kaligayahan, higit pa sa laki ng sweldo, bahay, o titulo sa trabaho. Sa madaling salita, ang oras ang pinakamalaking dividend na binabayad sa atin ng pera. Kung ang habol mo lang ay pera, pero wala ka ng panahon para sa sarili mo, parang kang nagtatangkang punuin ang isang timba na may butas. Kahit gaano pa karami ang tubig ang ibuhos mo, tuloy-tuloy pa rin ang tagas. Ganoon din sa pera, kung puro ipon pero walang oras para mag-enjoy, hindi ka pa rin magiging tunay na masaya. Kahit buong araw ka pa magbilang ng pera mo, kung hindi mo ito gagamitin sa bagay na gusto mo, hindi ka magiging masaya. Fail events. Mga rare events na malaki ang epekto. Si Heinz Berggruen, isang lalaking tumakas mula sa Nazi Germany at nanirahan sa Amerika, ay naging isa sa mga pinakamatagumpay na art dealer sa kasaysayan.
Nagkolekta siya ng mga likhang sining mula sa mga tanyag na artist tulad ni Picasso, Klee, at Matisse. Noong taong 2000, ibinenta niya ang bahagi ng koleksyon niya sa halagang mahigit 100 milyong euro. Ang tanong, ano ang sikreto niya, dahil ba sa kanyang galing, o dahil sa kanyang swerte? Ayon sa isang research firm na Horizon, ang mga magagaling na collector ay bumibili ng maraming art at hinihintay lang ang ilan na tumaas ang halaga. Hindi ito tungkol sa pagiging tama palagi. Ang sikreto ay diversified portfolio, marami kang binili, at hintayin ang ilan na pumatok. Baka 79% ng art ni Berggruen ay walang gaanong halaga. Pero kung yung 1% ay galing kina Picasso, panalo ka na. Ito ang tinatawag na long tail events. Mga bihirang pangyayari na bumubuo ng karamihan sa resulta o tagumpay. Makikita natin ito sa venture capital. Karamihan ng mga startup ay nabibigo at nalulugi. Pero sapat na ang iilang tagumpay na may 20 times return para mabawi ang lahat ng pagkatalo. Halimbawa, Amazon. Noong 2018, si Amazon lang ay nagdala ng 6% ng kabuuang return ng S&P 500, kahit isang kumpanya lang siya. At kung titingnan mo sa loob ng Amazon, ang paglago nito ay dahil lang sa dalawang produkto, Amazon Prime at Amazon Web Services. Ang dalawang ito ang nagbayad ng lahat ng pagkabigo, gaya ng Amazon Fire Phone o travel services nila. Pagkatapos ng kapalpakan ng Fire Phone, hindi humingi ng paumanhin si Jeff Bezos. Ang sabi niya, kung akala nyo malaking failure na yon, may mas malalaki pa kaming failure na ginagawa ngayon. Hindi ako nagbibiro. May ilan dyan na magpapaliit sa Fire Phone. Alam ni Bezos na okay lang magkamali. Dahil kung ang proseso mo ay makalikha ng 1% na sobrang tagumpay, sapat na iyon. Ang problema, hindi natin madalas nakikita ang mga kapalpakan. Ang nakikita lang natin ay ang end product na naging matagumpay. Sabi ni Housel, parang komedyante. Kapag nanunood ka ng Netflix comedy special, sasabihin mong, ang galing niya, ang daming nakakatawa, pero hindi mo nakikita ang daang-daang jokes na hindi tumawa ang tao. Sa mga maliit na bar at comedy club habang nagsasanay siya. Yung special na napanood mo, yun yung 1% na talagang tumawa ang tao. Yung 99%, memo lang. Tanggapin ang katotohanan ng long tails. Sa investing, madalas nating binibaliwala ang long tails. Kapag pumalpak ang isang investment, overreact agad tayo. Pero sa sandaling tanggapin mo, na tails drive everything sa business, investing, at buhay, mas maiintindihan mong may mga bagay talagang hindi gagana. Tandaan, sa halos 500 stocks na pinili ni Warren Buffett, 10 lang ang bumuo ng karamihan ng kanyang kita. Mabubuting investor, tama lang kalahati ng oras. Mabubuting leader, tama lang kalahati ng desisyon nila. Ang pagiging mali minsan ay hindi nangangahulugang palpak ka. Sa huli, ang tagumpay mo ay pwedeng dumipende lang sa ilang piling tagumpay, ang 1% ay sapat na para itulak ang lahat pasulong. Beyond bling, ang tunay na yaman versus kayamanan. Ang pagiging mayaman ay kadalasang nakikita sa kasalukuyang kita at ari-arian, gaya ng mamahaling sasakyan, alahas, at bahay. Ngunit ang tunay na yaman ay hindi agad nakikita. Ito ay ang mga naipon mong assets o pera na hindi mo pa ginagastos. Maaaring magmukhang mayaman ang isang tao sa panlabas, pero maaaring nababaon na siya sa utang para lang mapanatili ang lifestyle na iyon. Ang tunay na yaman ay bunga ng disiplina at pagpipigil sa paggastos. Sa halip na bumili ng luho, mas mainam ang pag-iipon at pag-i-invest. Tandaan, ang yaman ay hindi nasusukat sa kinang ng alahas, kundi sa dami ng perang hindi mo ginastos. The real price, ang totoong presyo ng pagyaman. Ang pag-akyat sa bundok ay simbolo ng iyong paglalakbay tungo sa tagumpay. Hindi ito madali, may panganib, mahirap, at hindi inaasahang balakid. Gaya ng investing, kailangan mong magbayad ng presyo, hindi lang sa pera, kundi sa emosyon at tiyaga. Maraming gustong yumaman sa stock market pero ayaw maranasan ang volatility o pagbaba ng market. Gusto ng ilan na lusutan ng market gamit ang timing, tricks, at shortcuts, ito ay gaya ng pagnanakaw ng kotse. Ang tamang pag-i-invest ay parang pagbili ng bagong kotse, mahal, pero sulit ang benepisyo. Hindi mo maiiwasan ang takot at pagkabahala habang bumababa ang stocks, ito ang presyo na kailangang bayaran para sa long-term gains. Ang tagumpay sa investing ay hindi libre, tanggapin ang presyo nito bilang entrance fee, hindi multa. Hedonic treadmill, kailan sapat ang sapat na?
Ang hedonic treadmill ay ang ideya na kahit makamit mo ang isang goal, maghahanap ka ulit ng mas mataas. Parang walang katapusang paghabol, laging kulang. Halimbawa, sina Bernie Madoff at Gupta ay sobrang yaman na, pero hindi pa rin nakontento. Nauwi sa pandaraya para lang mas yumaman pa. Kapag hindi mo alam kung kailan sapat na ang sapat, magiging alipin ka ng pagnanais ng higit pa, na kadalasang nauuwi sa kasakiman at kawalan ng tunay na kaligayahan. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa dami ng pera, kundi sa kakayahang makontento at masaya sa kung anong meron ka. Kung nakarating ka hanggang dulo, maraming salamat. Hindi lahat ay naglalaan ng oras para unawain hindi lang kung paano kumita ng pera, kundi kung paano ito pahalagahan, hawakan, at gamitin ng may tamang pag-iisip. Sana'y may natutunan ka, hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol din sa sarili mo. Dahil gaya ng natutunan natin, ang tunay na yaman ay nagsisimula sa tamang mindset at disiplina. Kung nagustuhan mo ang nilalaman, huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at i-share ito sa iba. Baka ito rin ang mensaheng kailangan nilang marinig ngayon. Suportahan mo rin ang ating susunod na mga content para sama-sama tayong matuto, umunlad, at maging mas matalino pagdating sa pera at sa buhay. Tandaan, ang pinakaimportanteng investment mo ay ang sarili mo.